Happy Halloween po sa inyong lahat. Ilang tulog na lang, Merry Christmas, Happy New Year, tapos 2025 na. Apakabilis po talaga ng panahon, parang hinahabol. Kaya ngayon sa labas namin may mga batang kumakatok at nagsasabi ng trick or treat. Pero sinasabi naman po ng iba na ang Halloween daw ay isang pagan celebration, na ang Halloween daw ay isang pagan practice. Pero totoo ba na ang Halloween ay isang pagan holiday? Meron din iba na sinasabi na dapat hindi sineselebrate ang Halloween dahil ito daw ang gabi kung saan lumalabas ang mga diablo, ang mga multo, ang mga masasamang espiritu, ang mga lamang lupa at kung ano-ano pa. Pero totoo ba na ang Halloween ay hindi Kristiyanong pagdiriwang? Hinanap ko po sa Google kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng Halloween. At ito po ang aking natuklasan. Ang Halloween is a holy day for the saints. Kasi kung meron po tayong New Year's Eve, meron tayong Christmas Eve, meron din po tayong All Saints Day Eve. At ang sabi po rito, the holiday of Halloween is actually one of the most Catholic holidays in the entire calendar. Sabi po ng isang Father Walk. The word hallow means holy in archaic English, the same way we use it in the phrase, hallowed be thy name, in the Our Father. Siguro yung henerasyon ngayon, hindi na nila natatandaan na doon po sa dasal ng Our Father, pagdating po doon sa holy be your name, nung araw po sinasabi namin, hallowed be thy name. So doon pa lang biglang nag-click na sa akin hallowed be thy name. Halloween. So, ang ibig sabihin pala ng hallow is holy. So, Halloween, he notes, is directly tied to the Catholic celebration of All Hallows Eve, or the evening before All Saints' Day, when Catholics honor all holy men and women who have gone before them. Halloween refers to the fact that the day after, November 1st, is the Feast of All Saints, honoring all of the holy ones. So, ayan, we honor the holy ones, the saints, yung pong mga nauna sa atin. Actually, aaminin ko sa inyo, ngayon ko lang po nalaman kung ano ang ibig sabihin ng Halloween. So, yung palang hallow ng Halloween at yung hallowed be thy name doon sa dasal na Ama namin ay iisa. Hallow means holy. At ang Halloween ay ang feast before All Saints Day. Ito po ay para sa mga Katoliko. Siyempre, sa ibang reliyon, sa ibang sekta, hindi po sila naniniwala sa Halloween, pero kanya-kanya naman po yan ng paniniwala. Ang mahalaga dito ay nalaman natin na ang Halloween pala ay hindi isang pagan holiday. Ito po ay one of the most Catholic holidays. Pero nagiging secular nga lang, yung mga bata nagtitrick or treat, nagbibihis ng kung ano-anong mga halimaw, multo, at kung ano-ano pa. Pero siguro, ang dapat nating gawin bilang mga magulang ay ituro sa mga kabataan kung ano ang tunay na ibig sabihin ng Halloween. Para kung sila man ay magsaya at nakikipag-trick or treat tuwing Halloween, dapat malaman din nila kung ano ang totoong kahulugan ng Halloween. So kung tutuusin pala, yung November 1 ay All Saints Day at ang November 2 ang araw ng mga patay. Kaya pala tinatawag na Todos los Santos ang November 1, All Saints Day. At yung November 2 ang araw ng mga patay. And speaking of the mga namayapa na, meron pong mga nagsasabi na hindi daw matahimik ngayon ang kaluluwa ni former President Ferdinand Marcos Sr. dahil sa binitawang salita ni Vice President Sara Duterte na huhukayin daw niya ang labi ni Apo Lakay at isasaboy niya sa West Philippine Sea. Well, kung tutuusin, kung hindi mapapakali ang kaluluwa ni Apo Lakay ay hindi po dahil kay Sara Duterte. Marahil ito ay magiging dahil sa anak niyang si Amy Marcos. Dahil sabi po dito sa The Manila Times, Senator Amy Marcos said, she considers Vice President Sara Duterte her best friend despite the latter's tirades against her brother
President Ferdinand Marcos Jr. over his style of governance. So, best friend pa rin ang turing ni Amy Marcos kay Sara Duterte. Kahit na kung ano-ano ng paninira ang sinasabi ni Sara Duterte tungkol sa kapatid ni Amy Marcos. Well, yan po ay given na. Simulat sa poll naman, nung naging presidente si Bongbong Marcos, hayagan naman po ang pagiging pro-Sara nitong si Amy Marcos. At talagang kung sasabihin ni Amy Marcos na yung kanyang ading, pinoprotektahan niya yung kanyang ading, ayaw niyang mapunta sa alanganin yung kanyang ading, hindi na po pinaniniwalaan ng mga Marcos loyalist yan. Dahil halos lahat po ng kilos ni President Bongbong Marcos ay sinasalungat ni Amy Marcos. At kahit na anong paninira, pagmumura, pagbabalahura ng pamilya Duterte sa kanyang kapatid, wala po tayong maririnig na pagtatanggol ni Amy sa kanyang ading. So, okay lang po sa atin yan. Kung best friend pa rin ni Amy Marcos si Sara Duterte, kahit na anong paninira, pagbabalahura, pagmumura ng pamilya Duterte sa kanyang kapatid, okay lang yun. Ang hindi ko matanggap at mabigyan ng katwiran ay kung papaano pa nasisikmura ni Amy Marcos na maging best friend si Sara Duterte. Kahit na sinabi ni Sara na huhukayin niya ang libingan ni Apo Lakay at isasabi niya ang mga labi nito sa West Philippine Sea. Okay lang na hindi ipagtanggol ni Amy Marcos si President Bongbong Marcos. Tanggap na po yan ng mga Marcos loyalist. Kaya nga nanganganib si Amy Marcos pagdating ng halalan sa 2025. So kung manalo man si Amy Marcos sa senatorial election sa 2025, malamang nasa bottom 2 yan. Kaya nga lang, paano naaatin ni Amy Marcos na balahurain ng kanyang best friend na si Sara Duterte ang kanyang ama? Madalas natin nababasa na sinasabi ni Amy Marcos, she is her father's daughter. At matapos nilang ipaglaban ang pangalang Marcos, ang pangalan ng kanyang ama sa nakaraang 3 dekada, pababayaan na lang niya na bastusin ni Sara Duterte ang kanyang ama? Ano ba ang pinakain ni Sara Duterte kay Amy Marcos? Paano nahaharap ni Amy Marcos ang mga loyalista? Ano ang pinapaliwanag niya sa mga Marcos loyalist? Nung binastos ni Sara ang pangalan ng kanyang ama. Wala. Actually, ito nga sinabi niya Best friend pa rin niya si Sara Duterte kahit na binabanatan ni Sara Duterte ang kanyang kapatid. Wala tayong narinig na statement ni Amy Marcos tungkol sa pambabastos ni Sara sa kanyang ama. Kailan kaya magigising si Amy Marcos sa katotohanan na masyado silang binabalahura ng pamilyang Duterte? Okay lang sa'yo, Amy Marcos? Pues hindi okay yan sa majority ng mga Marcos loyalists. Kung nawala na ang paggalang mo sa iyong ama, kami na nagmamahal kay Apo Lakay ay hindi palalagpasin ito. In fact, china-challenge ng mga Marcos loyalist si Sara Duterte na ituloy niya yung kanyang banta. Pumunta siya sa libingan ni Apo Lakay. Hukayin niya dahil sabi niya siya mismo ang huhukay. O sige, kung hindi niya kaya, ipahukay niya. Pero dapat nandun siya. Hukayin niya si Apo Lakay at isaboy niya sa West Philippine Sea. Ano ang mararamdaman mo, Amy Marcos, kung tututuhanin ni Sara Duterte ang kanyang banta? Best friend pa rin ba na ituturing mo si Sara Duterte? Alam mo, personal opinion ko, kung sa akin nangyari to, at may mambastos at balahurain ang pangalan ng aking ama, at nagkataong kapatid kita, at papanig ka pa rin sa mga nambastos sa pangalan ng aking ama, itatakwil kita. At hindi malayong mangyari na itakwil ka ng karamihan sa mga Marcos loyalists. Sa bagay, magkakaalaman naman po tayo sa darating na midterm elections sa May 2025. Konsintihin kaya ng mga Marcos loyalist si Amy Marcos na kahit na bastusin ang kanyang ama, okay lang kay Amy Marcos? Magkakaalaman po tayo sa Mayo.